sa ganda ng sining o arts. Ako, Sandro, nung bata ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. Pero yun nga, hindi rin ako ganun kagaling. Actually, ako hanggang ngayon, stick people pero ng drawing na talaga. Pero naman, panoorin naman natin to, isang natatanging visual artist, napakagaling talaga niya mag-drawing. Nakapanayam siya ni Carl Lizardo. Panoorin natin to sa Personage. Likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain. Isang patunay dyan ang iba't ibang likhang sining tulad ng pagdodrawing na minsan ay may simpleng pakwela. Ngayong umaga, yan ang kwentong hatid sa atin ni Ronel Pascua. Masarap yung pakiramdam habang gumagawa ka ng caricature. Walang puyat, okay lang lahat. Ilang taon po ba kayo nang na-discover nyo na may talent pala kayo sa pagdodrawing? Hindi pa ako nag-aaral noon. Mga 5 years old nung malaman ko na marunong pala ako mag-drawing. Baboy yung una kong dinrawing sa pader namin. After nito, after ng baboy na drawing mo, nagka-formal training ba kayo or talagang drawing na kayo ng drawing para ma-develop yung skill nyo? Nag-aaral ako sa college doon. Pero drawing ako talaga ng drawing. Wala, kumbaga, parang yun yung mundo ko, mag-drawing ng mag-drawing. Okay. Ano po yung course nyo ng college? Fine Arts. Okay. So talagang merong training. Pero nag-work rin kayo sa isang animation company. Ano po yung ginagawa nyo dito? Oo, mga anime. Anime ang... Matagal ako ron, 16 years. 16 years akong nagtrabaho. Tapos, plano ko sanang lumipat. Dito nga, nag-concentrate na ako sa caricature. Kasi parang mas fulfilling yung caricature. Pero bakit naman caricature yung napili nyong medium? Medyo ibang-iba siya sa anime, no? Kasi ano yan dati, nung nasa animation pa ako, karaniwan, yung lahat ng mga office mate ko doon pag mag-birthday, ginagawa ko sila ng ganyan. Kaya, parang sabi ko, at tuwang-tuwa ako pag gumagawa ako niyan. Kaya, naisipan ko, parang mas ito yung mas gusto ko. Gaano katagal na ba kayo gumagawa ng mga caricature? Kali, nag-umpisa ako yung year 2000. Ang unang-unang caricature na ginawa ko, yung traditional na caricature na ine-exaggerate mo yung mga yung katawan, yung mukha, yung ilong, yung mata. Kaya lang, napansin ko, parang ako tuwa doon sa ginagawa ko. Yung binibigyan ko, minsan, minsan may natutuwa, pero mas marami ang parang ayaw nila. Kaya, nag-isip ako ng paraan, paano ba sila matutuwa doon sa ginagawa ko? Kaya ini-adjust ko yung caricature ko. Ang ginawa ko, hindi ko na dinidistort yung muka. Tapos, yung personalidad nila, ipinapasok ko mismo doon sa katawan nila para mas makilala sila. Doon ko nilalagay sa katawan. Okay. Pero since matagal ka nang gumagawa ng mga caricatures, ano naman yung masasabi mo na life lesson na natutunan mo? Pag kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong maging... Kasi minsan, yung nagpapagawa sa'yo, ayaw nila nung ganito, kailangan mong baguhin. Okay lang yun. At least, kasi sila yung kailangan mong masatisfy Pero ano pa naman yung mga gusto mong marating? Parang, yan na yun Ito na yung buhay ko. Masarap yung pakiramdam habang gumagawa ka ng walang pagod, walang puyat, okay lang lahat. Ang pinakapuhunan sa trabahong ito, tiyaga. At walang sawang pagpapractice. Yun ang susi para marating mo yung gusto mo bilang isang artist. Mula sa pagiging empleyado, ngayon ay may sarili ng negosyo gamit lamang ang sariling talento. Talagang maituturing na isang maestro sa napiling propesyon. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Pilipino, ako po si Carla Lizardo.